Mga ka-diskarte chicks, may itatanong ako sa inyo. Ano ang mas masakit? Yung niloko ka o yung wala ka namang ginawang mali pero unti-unti ka na lang niyang nilayuan? Hindi na siya sweet, hindi na siya excited, hindi na siya unang nagme-message. Dati halos kada 5 minuto may chat. Ngayon, sin, ox, sige, good night. Tapos ikaw, nag-iisip ka, ano bang nagawa kong mali? May nasabi ba ako? May nakalimutan ba akong anniversary? May iba na ba siya? At dahil hindi mo alam ang sagot, mas lalo mong hinahabol. Mas lalo kang nagte-text, mas lalo ka mong pinapakita na mahal mo siya. Ang problema, minsan hindi dahil may ginawa kang mali, kundi dahil may nangyayari sa emosyon niya na hindi mo napapansin. At yan ang pag-uusapan natin ngayon kasi may isang psychological truth na bihirang sabihin ng iba. May mga pagkakataon na ang dahilan kung bakit lumalayo ang isang babae ay hindi dahil masama kang boyfriend, kundi dahil nagbago ang nararamdaman niyang emosyon habang tumatagal ang relasyon. At kapag hindi mo naiintindihan kung paano gumagana ang attraction, mas lalo mong gagawin ang mga bagay na lalong magtutulak sa kanya palayo. Kaya kung gusto mong maintindihan ang totoong dahilan, hanggang dulo ka. Baka mamaya, hindi ikaw ang problema. Pero baka may ginagawa kang unti-unting pumapatay sa attraction na hindi mo namamalayan. So number 1, hindi dahil may mali kang ginawa, kundi dahil naging sobrang predictable ka. May psychology concept na tinatawag na habituation. Sa madaling salita, nasasanay ang utak na alala mo nung bagong cellphone ang binili mo. Halos araw-araw mo siyang pinupunasan, inaalagaan, pinagmamasdan. Pero pagkalipas ng ilang buwan, inahagis mo na lang sa kama. Hindi dahil pangit na, kundi dahil nasanay ka na. Ganoon din minsan sa attraction. Kapag alam na niya ang bawat galaw mo, alam niya kahit hindi siya mag-reply, nandiyan ka pa rin. Kahit sungitan ka, ikaw pa rin ang unang magsusori. Kahit baliwalain ka, hindi ka rin naalis. Unti-unting nawawala ang excitement. Hindi dahil wala ng pagmamahal, kundi dahil wala ng mystery. So number 2, mas lalong humahabol ang lalaki. Mas lalong umaatras ang babae. Ito ang pinakakaraniwang pagkakamali. Kapag naramdaman ng lalaki na lumalayo ang babae, ano ang instinct? Text ng text, call ng call, update ng update. Pwede ba tayo mag-usap? May problema ba? Galit ka ba? Ano bang nagawa ko? Normal lang magtanong, pero kapag araw-araw mo na itong ginagawa, nagmumukha na itong paghabol. At may psychology concept na tinatawag na reactance. Kapag naramdaman ng isang tao na parang pinipilit siyang magbigay ng oras, atensyon o desisyon, mas lalo siyang gustong kumawala. Parang bata, kapag sinabi mong wag mo pindutin, anong unang gagawin? Pipindutin. Hindi dahil masama siya, kundi dahil gusto niyang maramdaman na siya pa rin ang may control. So number 3, hindi siya naghahanap ng mas gwapo. Naganap siya ng mas malakas na emosyon. Ito ang masakit tanggapin. Hindi lahat ng umaalis may third party. Minsan nawawala lang ang emotional excitement. Noong una may kilig, may challenge, may anticipation, may excitement. Pero habang tumatagal, puro routine na lang. Good morning, kumain ka na ba? Good night, then repeat. Hindi masama ang routine, pero kapag routine na lang ang meron, unti-unting bumababa ang dopamine. At ang utak ng tao mahilig sa novelty. Hindi ibig sabihin nito na kailangan mong maging bad boy. Ang ibig sabihin lang, huwag mong hayaang maging robot ang relasyon ninyo. Pero bago po tayo magpatuloy, kung hindi ka pa nakakapag-subscribe, baka naman, i-hit mo na ang subscribe button. Now na. As in now na. Sa number 4, masyado mo nang iniwan ang sarili mong buhay. Ito ang hindi napapansin na maraming lalaki. Noong nililigawan mo siya, may basketball ka, may barkada, may negosyo, may gym, may hobbies, may sariling pangarap. Pagkatapos maging kayo, lahat iniwan. Siya na lang ang mundo. Sa umpisa, sweet, pero habang tumatagal, nagiging pressure.
Dahil pakiramdam niya, responsibilidad na niyang pasayahin ka. At walang taong gustong maging buong mundo ng isang tao. Mas attractive pa rin ang lalaking may sariling direksyon sa buhay. So number 5, hindi siya lumalayo dahil kulang ka, kundi dahil kulang na ang koneksyon. Maraming lalaki ang iniisip, kailangan ko sigurong bumili ng regalo. Kailangan ko sigurong gumastos. Pero minsan hindi regalo ang kulang. Usapan, tawanan, lambingan, pakikinig. May mga magpartner na araw-araw magkasama, pero matagal nang hindi nag-uusap ng totoo. Magkatabi pero magkaiba ang mundo. So number 6, kapag nagpapanik ka, mas lalong nababawasan ang attraction. Ito ang gusto kong tandaan ninyo. Kapag lumalayo ang babae, huwag kang magdesisyong dala ng panic. Dahil ang panic nagiging desperation. At ang desperation madalas hindi attractive. Mas mabuti pang huminto sandali, ayusin ang sarili, balikan ang mga bagay na nagpapasaya sa'yo. Palakasin ang confidence at hayaan mong makita niyang kaya mong maging masaya kahit hindi umiikot ang mundo mo sa kanya. Hindi ito paglalaro, hindi rin ito pagpapamiss, ito ay pagpapanatili ng respeto sa sarili. Mga ka-Diskarte Chicks, tandaan ninyo, hindi lahat ng paglayo ng babae ay dahil may ginawa kang mali. Minsan may mga emosyon na unti-unting nagbabago. At ang pinakamalaking pagkakamali na maraming lalaki ay ang pag-aakalang mas maraming effort ang laging sagot. Samantalang sa realidad, mas mahalaga ang tamang effort kaysa sobrang effort. Dahil ang tunay na attraction hindi lang nabubuhay sa pagmamahal, nabubuhay rin ito sa respeto, excitement, emotional connection, at sa katotohanang pareho kayong patuloy na lumalago bilang tao. Kung may natutunan ka sa video na ito, i-like mo, i-share sa kaibigan mong paulit-ulit na nagtatanong ng bakit kaya siya lumalayo? At kung bago ka pa lang dito sa channel, huwag kalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell. Dito sa Diskarte Chicks, hindi lang tayo nagbibigay ng love advice. Inaaral natin ang psychology sa likod ng mga relasyon para mas maintindihan mo ang sarili mo at ang taong mahal mo. So ayan mga ka-Diskarte Chicks, bago po tayo matapos, shoutout muna sa ating mga masugid na tagapanood na sina Darius Duca ng Sorsogon, Bert de la Cruz from Hawaii, Manny Dagang from Occidental Mindoro, Gerard Opis ng Lawang Bato, Valenzuela, Manilab, Jeffrey Ponce, taga Tarlac, Crisanto de Guzman, watching from Taiwan, Leoncio Liwag na Cabanatuan, Nueva Ecija, Arman Tulfo from Samar, Ashley Sam ng Lapok City, at kay Felipe Balyano or Balano ng Taft Eastern Samar. Guys, maraming salamat po sa support at panonood mga ka-Diskarte Chicks. Dahil po sa inyo, patuloy at lalo po akong ginaganahan gumawa ng mga content na makakatulong at makakaaliw. At para naman po sa mga hindi pa na-shoutout, gusto mong ma-shoutout sa next video, i-comment lang ang hashtag ka-Diskarte Chicks at sabi ko ng topic ang gusto mo pag-usapan natin next. Kung nagustuhan mo ang video na ito, ay huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at i-share ito. So guys, this is Diskarte Chicks, your love mentor na lagi nandito para sa mga diskarteng pag-ibig. Kita-kits sa next video. Maraming salamat sa panonood. Ingat kayo palagi. Let's spread love.